Bukod sa mga biyahero dahil kamakailan lang, ay inilabas ang pinakabagong scooter ni Lucy. Yes po, napakaganda po nito dahil kargado ito ng features at mas maganda pa ang kanyang information panel sa Honda Click 125i version 3. Siya nga pala ito ang pinakabagong Flex 125i, ayan, ng Lucy. Kaya naman sa video na to ay alamin natin ang kanyang full specification, features na maaari mong magamit sa motor na ito, at hindi lang yan, yung kanyang monthly installment at down payment, lalong-lalo na ang kanyang mga requirements. Kaya tapusin mo ang video na hanggang dulo para may idea ka bago ka kumuha nitong bagong Flex 125i ng Rusi. Alright. At ayan na nga mga biyahero. So kung naghahanap ka talaga ng scooter na affordable pero goods naman pag ginamit mo, ayan. So bisita ka na dito sa Rusi, Santo Tomas, Batangas. So may contact number dyan na nasa screen. Pwede po kayong tumawag o mag-text for more details. Ayan. So unahin muna natin itong kanyang front look mga biyahero. Kung mapapansin natin ay napakaganda ng disenyo nito. So iilan lamang sa mga scooter ay may ganitong disenyo. So napaka-astig, di ba? Comment down below mga biyahero kung gusto nyo ba ang headlights nito. Ayan, kung ano bang masasabi nyo. Pero para sa akin napakaangas kasi ngayon lamang ako nakakita ng ganitong klaseng disenyo pagdating sa kanyang headlights. Ayan, siya nga pala ito ay merong full LED na mga ilaw. Yung kanyang headlights mga biyahero ay LED na po yan. Taillight LED, turn signal lahat LED, maging ang daytime running lights. Ayan, so goods na goods talaga ito. So wala kayong alalahanin na mababasag. Kaya naman, good job talaga, Lucy. Alright. Pagdating naman sa kanyang front suspension, equip pa rin siya ng traditional telescopic fork. Kaya naman asahan mo ang napakagandang laro ng kanyang front suspension. Alright. Ang kanyang front brake mga biyahero ay equip siya ng single disc brake. Nakamags na rin ito mga biyahero na mayroong napakagandang disenyo at sporty looks. Pagdating naman sa kanyang braking system sa harapan, equip siya ng single disc brake with 2-pot caliper. At ang kagandahan dito mga biyahero, mayroon itong speed sensor. Alright. Pagdating naman sa kanyang gulong sa harapan mga biyahero, hindi ito ganun kalapad at hindi rin kalakihan. May sukat itong 70 by 90 by 14. Ang brand pala ng kanyang gulong mga biyahero ay Yuansing Tire. Ito naman sa kanyang front fender mga biyahero, kung mapapansin natin ay napaka-stylish ng datingan nito. Good news mga biyahero dahil nung hinawakan ko ang kanyang front fender ay napaka-flexible. Ibig sabihin, kung sakaling yupiin mo siya ay hindi po siya agad-agad mababasag. Hindi kagaya ng ibang mga front fender na kapag yinupi mo ay nababasag agad. Ito po ay flexible na flexible, bagay na bagay sa kanyang pangalan na Flex 125i. Pagdating naman sa kanyang disenyo ng kanyang decals ay napakaganda ng font na ginamit dito. Hindi lang yan mga biyero, napakaganda ng color grading na ginawa ni Rusi para dito sa motor na ito. Kaya naman napakaangas tignan. Siya nga pala mga biyero, kung bago ka pala sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin na gaya nito. Siya nga pala mga biyero, ito ay merong 125cc, air-cooled, single overhead cam, 2-valve, single cylinder na merong maximum power na 8 horsepower at 7,500 RPM na magbibigay sa iyo ng maximum torque na 7.2 Nm of torque at 7,000 RPM. At meron itong fuel supply system. Alright. Ang kanyang max load capacity mga biyero ay umaabot ng 150 kg. Kaya asahan mo na kayang-kaya nito kahit sobrang bigat niyong mag-asawa, kahit balikan ay kayang-kaya to. Alright. Ang kanyang ground clearance mga biyahero ay hindi siya ganun kataasan dahil may sukat lamang itong 130 mm. Kumbaga sa mga matataas na humps ay sasayad na ho ito kasi katamtaman lamang ang kanyang taas. Pero naman yung mga standard na humps ay ayos lang din, kayang-kaya din neto. Ang kanyang seating height mga biyahero ay 770 mm. Kahit kayo ay 4 flat ay pwedeng-pwede pa rin po ito. Ang ganitong taas ng upuan mga biyahero ay saktong-sakto lamang para sa mga average height ng mga Pilipino na kagaya natin. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito mga biyahero ay tumitimbang lamang ito ng 110 kg. So hindi siya ganun kabigatan. Bagay na bagay para sa mga beginner na dalhin sa kalsada ang mga ganitong klaseng scooter kasi napakagaan talaga niya at napakadali isingit, di ba mga biyahero? Kasi hindi siya ganun kalaki at hindi rin siya ganun kahaba mga biyahero. Kaya saktong-sakto lang ito kung
sakaling baguhan ka na gumagamit ng bagong scooter. Alright! Pagdating naman dito mga biyahero sa kanyang side flarings, kung mapapansin natin ay napakaganda ng color grading neto. Yung disenyo ng kanyang decals ay napakasimple lang na bagay mismo dito sa motor na ito. Dagdagan mo pa ng napakaraming cutting edge design na makakatulong para sa inyong aerodynamic para sa mas madulas na tama ng hangin sa inyong motorsiklo. Siyempre dito sa side na ito ay hindi mawawala ang kanyang footrest ng pasahero nyo na good quality din na material ang ginamit, tapos meron din siyang side stand at syempre hindi mawawala ang kanyang center stand. Dagdagan mo pa ng kickstarter para kung sakaling hindi gumagana ang electric start ay sisipain mo lang ito at aarangkada ka na. Alright. Pagdating naman dito sa kanyang rear suspension mga biyahero, naka single shock unit swing ang motor na ito. Syempre hindi mawawala ang kanyang preno. Na-equip siya ng drum brake. At syempre meron kayong good quality at sporty looks na mugs. Sabayan mo pa ng medyo malapad na gulong na bagay pagdating sa mga bengkingan. May sukat itong 90 by 90 by 14. Kanyang mga gulong mga biyahero, harap at likod ay tube type pa rin ito. Hindi lang yan mga biyahero, may isa pa tayong napansin. Din ito ng tire hugger. Kumbaga malaking tulong ito kasi hindi magiging makalat ang mga putik o talsik ng mga tubig papunta sa inyong makina. Lalo na sa panahon ngayon ay tag-ulan na kaya malaking bagay yan. Alright. Iban dyan mga biyahero ay meron din siyang mahaba na rear fender, yung sporty design. Meron din siyang plate holder. Di lang yan, equip din siya ng reflector at plate light. Dagdag visibility kung sakaling bibiyahe kayo ng gabi. Alright. Pagdating naman dito sa kanyang muffler mga biyahero ay napakaganda ng disenyo ng kanyang heat guard. Maraming cutting edge design at meron siyang rough texture. Malaking bagay din ito para hindi mapaso ang inyong pasahero kung sakaling maapakan niya ang tambutso. Alright. Pagdating naman dito sa kanyang footboard mga biyahero ay napakasimple lang din ng datingan. May mga butas din na makakatulong para sa inyong aerodynamic. Mga butas na yan ay lulusot yung hangin dyan papunta sa inyong makina. Kung mapapansin ninyo mga biyahero, pagdating sa kanyang footstep board ay napakasimple lang ng datingan neto. Maraming mga guhit kaya siguradong hindi madulas at kakapit ng maayos ang inyong sapatos man o tsinelas. Ito naman mga biyahero ang disenyo ng inyong susi. Napakasimple lang din niya. Sa kanyang susian mga biyahero ay wala naman siyang pinagbago. Napakasimple lang din yung mga basic na kinakailangan. Tapos meron kayong side pocket na hindi ganun kalaki na pwedeng lagay ng basahan. Dito naman sa kabila ay lagay ng mga tubig. Tapos meron pa kayong charging system. O diba mga biyahero, malaking tulong yan kasi pwede kang mag-charge anytime. Pagdating naman dito sa kanyang information panel mga biyahero, isa ito sa mga nagustuhan ko dahil digital na po lahat ito. Hindi lang yan mga biyahero, lahat ng kinakailangan ng isang rider ay nandito na lahat. Kagaya na lamang ng speedometer indicator, fuel indicator, time indicator, odometer indicator, at marami pang iba. Mayroon din itong engine, kung mapapansin ninyo yung kulay orange na yan. Tsaka dito naman sa kanan yung kanyang high beam, low beam. At ang kagandahan dito mga biyahero, equip na siya ng hazard light. Yes po, may hazard na ang motor na ito. O diba mga biyahero, anong masasabi nyo sa kanyang information panel? Ayos ba? Comment down below. Siya nga pala mga biyahero, bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Ito naman tayo dito sa kanyang mga switches and buttons. Siyempre, meron siyang electric start, meron siyang kill switch sa inyong makina. Siyempre, may patayan din ito ng headlights. Pagdating naman dito sa kaliwa mga biyahero, kung mapapansin natin, ay equip siya ng high beam, low beam, turn signal left and right. May busina rin to mga biyahero at hindi lang yan, yung kanyang hazard. O diba mga biyahero, dito pa lang sa unit na to ay napakaraming features na inilagay mismo dito sa motor na ito. I-recall natin mga biyahero, yung kanyang hazard light, digital information panel, charging system, at marami pang iba mga biyahero. Punta naman tayo sa kanyang underseat compartment. Siya nga pala, dito pa rin po ang bukasan niya. Naman sa susunod na maging upgrade na ito ay magiging push button na lang ito kagaya ng mga Honda Click. Pala ang kanyang seat compartment mga biyahero, hindi siya ganun kalalim at hindi rin siya ganun kalapad. Siya po ang mga importanteng gamit kagaya na lamang ng mga tools, mga documents sa motor, pwede rin yung cellphone at pwede rin po kayo maglagay ng tubig. Dito na rin nakalagay ang kanyang fuel tank na may sukat na 5 liters. Yes po, napakarami na nang may lalagay mo dito at napakalayo na rin ang mararating mo sa 5 liters. Alright. Ito naman sa texture ng upuan niya ay napakalambot mga biyahero kaya goods na goods. Mga pala mga biyahero, bago tayo pumunta sa kanyang monthly installment at mga requirements, kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at huwag limutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gagawin natin. Ang kanyang installment mga biyahero, kung kukunin mo ito ng 3
taon, meron itong down payment na 3,000 pesos only at meron kayong monthly na 2,720 at good news, may rebate pa tong 300 pesos kapag on time kayo magbayad. Kaya papalo na lamang ng 2,420. Siya nga pala mga biyero, kung nagustuhan mo ang motor na ito pati na rin ang kanyang monthly installment, ito po ang kanyang requirements. 2 valid ID, barangay clearance para sa motorcycle loan, at isang valid ID ng inyong co-maker. Alright, so kakaunti lamang ang requirements na hiningi dito sa Rusi, Santo Tomas, Batangas. For more details and inquiries mga biyahero, tawagan nyo lang po itong number na 0998-594-1420. Para kung sakaling gusto nyo magpa-reserve mga biyahero, mabilis lamang po yan. Alright, hanggang dito na lang ang ating video mga biyahero. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment. Alright, para anong masasabi mo sa motor na na-review natin para malaman natin. Ayan, so maraming salamat sa pagtapos ng video mga biyahero. Ingat palagi.